Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Konghei pa choy sa lahat ng mga dabarkads natin, and syempre sa mga Filipino-Chinese na nagdiriwang din po ng Chinese New Year ngayong araw. At bilang pagsalubong nga po ng Chinese New Year, nakasama natin sa Itbulaga ang Phil Chinese Sky Dragon Athletic Group para sabay-sabay nating salubungin sa programa ng Itbulaga ang Chinese New Year. Every year pong ginagawa ito ng Itbulaga bilang pakikiisa sa mga Chinese, and also para maganda na rin po ang pasok ng blessing sa programa po ng Itbulaga at syempre sa mga dabarkads natin. Hindi lamang po sa studio ng Itbulaga may paganito, maging sa sugod bahay mga kapatid, nag-prepare din sila ng ganito para po maganda nga ang pasok ng Chinese New Year or ng blessings sa programa po ng mga dabarkads. At kanina naman po sa The Age is Right, nakasama natin si Ma'am Perla Bautista. Isa po siya sa mga secret agents ng naturang segment. Going 86 years old na siya bukas, pero in advance na po ito ng Itbulaga mga kadabarkads. At alam nyo po, sinurpresa po si Ma'am Perla ng mga dabarkads natin sa pangunguna po ni Bossing Vic Soto, at makikita nga dito na may pa-cake pa ang mga dabarkads natin habang kinakantahan po si Ma'am Perla Bautista ng happy birthday. Si Ma'am Perla Bautista mga kadabarkads, syempre sa Filipino actress whose career span more than 6 decades. Sobrang tagal. She began her career playing minor roles in the late 1950s pa mga kadabarkads until she became a top billed actress in the 1960s. Pero still, sobrang lakas and young looking pa rin si Ma'am Perla Bautista. Samantalang sa The Age is Right naman mga kadabarkads, pinatunayan po ng dalawang lovers, Alejandro and Rizal, na kung saan sa pagmamahalan ay age doesn't matter. Kahit ilang taon ka pa, basta kayo nagmamahalan, compatible kayo niyan. And sa part na yan mga kadabarkads, sobrang nakakakilig kasi kahit na may mga edad or may edad na po itong si Riza, talaga namang love na love pa rin siya ni Alejandro, at maging si Bossing Vic, yung mga dabarkads host natin, sobrang kilig na kilig din sila. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome. So April 9, 2025, nang unang tumapak po siya sa entablado ng Itbulaga, at ngayon nga po ay pinost ito ni Ma'am Cristina Ignacio. Sabi niya, April 9, 2026, a night of music, memories, and gratitude. So parang magkakaroon na naman po ng concert si Jerome Ibardome, kaya abang-abang na lang tayo sa post ni Ma'am Cristina Ignacio. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, nagbabalik po siya sa kanyang alma mater. Sabi nga dito, our baby boy Jerome Ibardome visiting his alma mater, at makikita nga po dyan na talaga namang nagpa-picture siya sa kanyang pinanggalingan na eskwelahan. Nakakatuwa lang dahil kahit malayo na po ang nabot ni Jerome Ibardome, hindi po siya nakakalimot kung saan po siya nagmula at kung saan siya hinubog ng sobra-sobra. Sabi nga po ng isang Jeromantics, napakabuting tao ni Jerome Ibardome at di makalimutang dalawin ang paaralang humubog sa kung nasaan man siya ngayon. He has that grateful heart and attitude. You have a long way to go, Jerome Ibardome, but you are starting and doing it the right way. All for God's glory. Samantalang narepost naman po ni Ma'am Mergen Maranan ang post ng Rimi Hot Spring Resort na page, na kung saan makikita nga dito yung napakagandang view ng naturang resort ni Jose Manalo, Mergen Maranan, dito po sa Los Baños. Perfecto mga kadabarkads sa mga gatherings, birthday party, and many more. Dahil kaya nitong makapag-accommodate ng 30 to 45 bucks as low as 30 to 35,000 pesos.
Kaya ano pang inaantay nyo mga Kadabarkads? Mag-book na kayo sa Arimi Hot Spring Resort. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan sa mga singing queens natin. So si Samantha Rascal, noong nakaraan pa po nasa Boracay, samantalang si SQ Casey Bueno naman ay nasa Cebu. Makikita nga po dito sa kanyang binahaging picture sa Instagram story na nagpa-picture po siya sa 10,000 Roses Cafe and more in Cordova, Cebu. Ito po yung popular tourist attraction known for its vast display of artificial flowers. Yung mga color white na yan, artificial white roses yan mga Kadabarkads na made of cotton and plastic. Ito po yung pinakang popular tourist attraction mga Kadabarkads. Dito po yan sa Mactan Islands. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kasong isinampa ng TVJ at Jose Manalo laban kay Anjo Eliana. Meron kasi tayong nasagap na di umano ay nagtatago na daw itong si Mr. Anjo Eliana dahil sa mga kasong isinampa dito ng Dabarkads. Sabi nga dito sa isang write-ups, may pasabog na chika ang veteran showbiz insider na si Christopher Min tungkol sa umano'y demanda ni na Tito Vic and Joey ng noontime show na Itbulaga at ni Jose Manalo laban sa dating kasamahang si Anjo Eliana. Ayon daw sa source ni Christy, nakaplantilya na ang mga kaso laban kay Anjo, kabilang umano sa kaso ang cyber libel na may kinalaman sa mga pahayag ni Anjo sa social media laban sa mga nabanggit na personalidad. Meron po kaming source na nagsabing nakapalantilya na po lahat yung demanda laban kay Anjo, pero hindi po siya matagpuan. Nagtatago po ngayon si Angeliana. Wala po siyang permanenteng address. NPA siya, anya ni Christy, sa kanyang YouTube show. May impormasyon pa umanong nasagap si Christy na palalagpasin muna umano ng TVJ at ng Itbulaga ang Pasko at Bagong Taon bago iratsada ang mahigit 3 kaso laban kay Anjo. Nagtatago siya ngayon ilang buwan ng nakaraan. Pagkalakas-lakas ng kanyang loob, nawasakin talaga ng Tito Vic and Joey ang Dabarkads at ang programang nakasama siya ng 2 dekada. Saad po ni Christy, nagtatago ka ngayon, ganyan ba ang taong matapang? Patot sa dapan niya. Well, sana harapin po ni Angeliana mga Dabarkads ito pong demanda na inihain or ihahain ng Dabarkads natin dahil siya po talaga yung nagsimula ng gulo dito. Although meron na po ako mga nababasa na natagpuan na di umano itong si Angeliana kung saan nagtatago, pero sana legit po yung mga nababasa natin na yon. Dahil dapat lang talagang harapin ni Anjo ang kanyang kasalanang ginawa at pinalaganap sa mundo ng social media. Lalo tigit Dabarkads sa kinalaban niya, pati ang Tito Vic and Joey na nananahimik, pinakilaman niya. Kaya ngayon, dapat harapin niya po ito ng maayos. So kayo ba mga Kadabarkads, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.